Hi guys, Mami Parkis here. So, pasensya na kayo ha. It's been a long time. 2 weeks ba? Mahigit akong hindi na almost 16 days ba? Hindi ko na nabilang kung gaano katagal akong hindi nag-vlog. But anyway, mag-update tayo syempre. So, medyo hindi ako masyadong okay kasi nga alam niyo naman pag wala ang daddy part nyo, hindi ako talaga okay. Sanay kasi ako nang nandito siya. Tingnan niyo may eye bag ng inahan niya. Ayan. Tapos I feel like I losing weight, no? But gusto ko 'yon syempre. So, 'yon. So, pero syempre bago ko i-update kayo sa nangyari, ay gusto kong mag-unbox muna tayo para naman umorder kayo, no? Para naman may kitain ng inahan niyo. So, syempre hindi na natin maitatanggi ang sign of aging. So, nabuksan ko na kasi may bumibili. So, ito ay battery na King Ever AA and AAA. Hindi ba kayo maniniwala? Wala dito si Daddy, nasa ibang bansa. Nasa travel siya. May dumating na parcel, bayad na. Nakuha pa umorder online, para to sa mga pusa niya. Ayan. So, bayad naman na. Hindi niya pina-shoulder sa akin. Okay, anyway, eto naman yung next natin kasi kailangan ko nang i-display talaga to guys eh. Ayan, napakabili talaga nito. Hindi pwedeng wala ako. So, nakabili ko nito ng, it's like, ang alam ko, 24 pieces pero mura ko lang siyang nag-deal. So, I'll try my best to put down a link for you na maganda ang tubuan. Okay? So, sana wag magbakal ang telepono ng inahan nyo. So, hindi tayo kagandahan eh. Talagang ganon. We have to be natural sometimes, no? Minsan talaga hindi nag-work basta-basta ang resolution or ang filter. Wala akong filter, resolution. May filter to pala. Pero yung natural resolution niya maganda. Maganda na. Eh, ano pa kaya kung may filter, no? Ayan. So, na-miss niyo ba ako? Na-miss ko kayo. Na-miss ko ang pag-vlog. It's just that hindi ko lang kayang mag-vlog kapag meron akong iniisip. Alam niyo guys, pag problema ko pera, medyo nakakapag-vlog pa ako. Pero pag problema ko ay sitwasyon, doon ako naghihirapan din. Talaga, sa totoo. So, ito ay King Ever na na shaver. Okay? Kasi napakabili din ito. Actually, may bumibili kanina, hindi ko napagbigyan eh. Kasi nga, i-unbox ko pa. Eh, sabi ko, unbox ko muna. Anyway, shaver yan, ha? Buksan ko ba? Ayan. Order naman kayo sa link ko. Sa susunod, mga candies. Actually, mga panahon hindi ako nag-vlog, may mga nabili na akong mga candies sa Shopee, ganyan. It's just wala lang talaga akong time at hindi ko lang talaga priority ang mag-vlog. So, eto naman ay napakagaang nito. Ito po kasi ay Hansung. Buksan ko muna guys ha. Tapos, anihin ko. Hansung na luncheon meat. Nahirapan ako talaga. Hindi na masyadong naipit yung bilbil ko kasi nabawasan ako ng bilbil. Nabawasan ako ng bilbil. And I'm happy with that, no? Kasi talagang napakahirap talaga ang mag-diet. Dati kasi kahit nai-stress ako, ma-stress lang ako. Payat ako agad. Ngayon nga, ay pag nai-stress, tumataba. Tapos ngayon, nai-stress ako ulit, pumapayat. Yun. Then, gusto ko nang masanay na talagang hindi na ako masyadong sobrang takaw sa rice. Napakatakaw kasi guys sa rice eh. Kailangan ko din kasing mag-diet kasi for health reason. Hindi lang yun dahil para, kasi ang kagandahan naman sa daddy part mo, kahit anong shape ka, tanggap ka. You don't have to please them with your size, no? Please him pala. Okay lang siya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Okay, this one is okay. Ganda lang naging deal ko dito. May mga mura-mura ako na wala akong makitang magandang deal ng okay luncheon meat. Pero itong Hansung nabibili din kasi dito. So, kumuha tayo ng isang box. Okay? So, what is good with Shopee? Kasi, kapag na-activate nyo ang SPay Later nyo, wala pa kayong cash, you can use your SPay Later credit limit. No? So, ako kasi hanggat maaari, nagka-cash ako. Kasi, para hindi masyadong may obligation. Pero, SPay Later can offer you 1 month to pay without interest. Zero interest siya. May 2 months, may 3 months. So, you can choose. So, yun yung kagandahan. So, if you want to start up or adds on mga medyo pricey and valuable products from Shopee, pwede nyo i-SPay Later kung active yun. Kung i-active. Kaya alagaan nyo ang inyong SPay Later para ma-offeran kayo ng magandang credit limit. Okay?
So, of course, ang dami na rin naghahanap nito. May naghahanap na nga rin ng Shin Ramyun. So, ang buldak. Ang ganda ng deal ko dito sa buldak na to. Much mura siya compared doon sa in-orderan ko sa aking nagsusupply dito na suki ko. Huminto kasi siya, kaya matagal akong nawala nito. Huminto kasi siyang mag-deliver kasi hindi na siya doon nagtatrabaho. Kaya walang nagdadala sa akin. So, yung namkwang ko ay coming soon, on the way na. So, eto, yan. Ang ganda ng deal ko talaga dito. I-share ko sa inyo yung link. Ayan, mabili kasi ito sa akin. Pero syempre, i-adds on nyo lang yan kung mabili sa inyo. Kasi hindi ako natatakot na one box yung i-stock. Kasi nga, nabibilit na bibili. Hindi basta nasisi. Yun. Okay. So far, yan ang ating yan ang ating unboxing. Meron pa ba akong unbox? Ay, eto pala. Ito pala. Ay, na-unbox na natin. Wait lang. So, syempre, isingitan natin mag-shoutout bago tayo magpakita ng mga videos. Siguro yung mga susunod na videos ay mag-over voice na lang ang inahan nyo, ha? Ayan, pasensya na kayo. Talagang medyo ano lang ang inahan. Pero okay lang ako, no? So, sana kayo din ay okay sa alright. At laban lang, no? Ang tumal talaga ng June. Grabe si June, ano? Hindi talaga nagpalagpas si June. At ngayon pa rin naman July. So, we're hoping na by August to September, kasi ang tumal talaga hanggang ano yun. Nasa ano kasi tayo nasa ghost month. Yan, nasa ghost month tayo. Okay, so yung originally, ang ghost month talaga ay ang mga naniniwala dyan ay mga Chinese, mga Japanese, ganyan. Pero sa atin, kung iaano natin yung ghost month natin from May to November. Ganun. For me so yun. So, we don't have a choice but to think positive. Ang dami kong i-update sa inyo. Magugulat kayo na yung mga susunod, na kung ano na naman yung mga mawawala at mababawas, ganyan. So, yun lang. Pero syempre, today, mag-focus tayo sa ating pag-shoutout. Okay, I would like to shout out first, syempre, sa ating mga latest videos. Yung Sari-Sari Store Negosyo, gaya-gaya sa pagtitinda. Yung naging reaction ko when it comes doon sa, nirelate natin doon sa kay Stefano, si Stefano at saka kay Risa na issue na yung tungkol sa pagaya-gaya. And then merong nag-comment doon sa mga post na mga nabasa ko at nakapanood ko na kesyo ang mga tindera daw, ay mga tindahan daw sa palengke ay pare-pareho, hindi naman nag-aaway. Wala. At saka bakit daw yung mga magbababoy at saka mga magmamanok sa palengke ay hindi nag-aaway-away, something like that, na nagagayahan naman. So we really did explain well that, no? Kaya sana marami kayong natutunan, ano? At saka yung mga saan ba kung pwedeng ma-relate ang ating negosyo na tayo ay pwedeng makasuhan ng copyright infringement na sa negosyo, or kaya yung alam mo yun, yung ating mga intellectual property, ganyan. So marami kayong matututunan dito sa video na to. So sana panoorin nyo ulit yung Sari-Sari Store Negosyo, gaya-gaya sa pagtitinda ng produkto, totoo nga ba? Ayan. So isa sa hanggat maaari na ayokong sasabihin sa mga kapwa ko kasari, ay ang gaya-gaya sila ng paninda. Pero gaya-gaya ng negosyo pwede, no? Alam mo yon, pero tinanggap ko rin naman kaya hindi ako masyadong ang ayoko lang yung gumaya ka na ng negosyo, hindi mo pa ginaya na maging legal, di ba? So yon. So shout out, dalawa lang naman yung nag-comment dito. Shout out to Ma'am Ellen Pilar. Hindi ako papayag, Mami, hehehe, kasi di ako po tumaya, joke lang po. Always watching, Mami, love you. Also to MJ OFW 2899, maliwanag pa sa sikat ng araw ang paliwanag, sis. Ayan. So may mga isinample din ako na kung saan may mga nahaharap ang mga pumapasok sa negosyo, tapos nahaharap sila sa reklamo, like yung 7 Evelyn na ginaya niya yung almost logo ng 7-Eleven, no? Si Dali na kung saan yung produkto na pinroduce nila ay halos nagkaroon ng nagkaroon talaga ng confusion or confusingly sa mga consumer. Yung UFC Banana Ketchup ng Nutri-Asia nag-file ng reklamo against Dali si Nutri-Asia. So yung mga sample ng mga copyright infringement, mga trademark, mga intellectual property, something, mga logo, ganyan. So matututunan kayo. So yun naman ang talagang gusto ko, yung meron ako sinishare sa inyo na natututunan nyo. So sa ating last vlog, kasi ay tax topic ito, at ating itong vlog para mas maganda dahil maraming matututunan ng mga taxpayer na negosyo na maliliit, no? Ito ay nakafocus sa micro businesses, sa mga all taxpayers din, at saka mga micro businesses.
na hindi i-exceed ng 3 million annually ang kanilang gross income. Okay, so tax topic ito. So sabi ni Lily Berta and Sebastian Channel, hello po, watching your videos po. Since gusto ko po sana iparegister ang small business ko po, magkano po kayang magagastos ko kung iparehistro ko nga itong small business ko? Kung ang puhunan ko po ay nasa 15 to 20k po, sana masagot. Thank you sa mga video po, marami po ako natututunan. Actually po, ang pagpaparehistro ng negosyo ay wala yan basta-basta sa maliit o malaki. Minsan, mas maliit pa dito sa negosyo ko, pero parehas lang tayo ng expenses. It is also depend kung hanggang saan mo siya iparehistro. Kung hanggang barangay ka lang ba magpaparehistro, or hanggang munisipyo, or hanggang BIR. So, it depends upon the situation. Usually, kapag kabago ang business at sole proprietor, at kung maghahanggang BIR ka at tax, 3% tax due, no? Or even 8%. Pero kasi kapag sole proprietor, usually wala halos gastos pagdating doon sa sa pagpaparegister sa BIR. Ang magagastos mo lang doon pag nagpunta ka doon talaga actually ay yung kapag ka nakahanap ka doon ng inire-refer na nila na magpapaprint ka ng resibo, yung resibo. Pero yung pagpaparegister, wala mo namang gastos doon masyado, mga anik-anik lang. Hindi katulad ng municipality, talagang ang dami diyan mong requirements. Kasi unang-una, nandiyan ang fire, sanitary, building permit, mga ganyan. So, marami pang etchos, no? So, usually sa municipality, nag-range to 7 to 12,000 hanggang doon. Depende po kasi yan sa i-inspect pa sa inyo at i-required sa inyo, di ba? So, yon. So, sa DTI naman, nasa 300 lang. No, depende kung ano ang scope, nasa 500 ganyan. So pagdating naman ng barangay, depende din kung ano ang gusto nilang ibigay sa iyo, kung maliit ka lang ba o malaki, no? So it depends. So there is no definite or exact amount kung magkano ang magagastos, but mostly kung lalagyan natin ng probability, it's around 10 to 15k regardless of your startup capital, kung talagang iparehistro mo siya ng maayos. So, hindi yun binabasihan sa kapital ang pagpaparehistro. Okay? So, Winnie07, good morning, Mami Park, watching po. Ellen Pilar, thanks for sharing po, Mami Park. Ayan. So, yung mga susunod na video ay, syempre, ko na sa inyo, ipo-voice over ko na lang. Okay? So, paano? Dito na rin, magpapaalam ako. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye! 2 weeks bago umalis ang Daddy Park, bago mag-flight, nag-usap kami tungkol sa sasakyan. Kasi sabi ko, aalis na naman siya and then hindi ko na naman kayang i-drive yung sasakyan. So, for practical reason at saka para na rin sa less maintenance and expenses, napag-decide namin na ibenta ang sasakyan habang wala siya. So, hindi ko naman akalain na mabibenta agad. Ipinost ko sa marketplace sa FB. Then, after that, yung pangalawang nag-chat ay talagang minake sure na nila na gusto nilang mabili yung sasakyan. So, all the way from Cavite, bumiyahe ang family ni Ma'am Ruby. Nag-iisang anak. Para sa anak nila yan. At sabi nga niya, kung pwede sana ay makita yung loob. Ang sabi ko, I really have no knowledge about it, kung paano ko iaangat yung upuan sa likod, pero I'm pretty sure na maayos yun kasi ang purpose naman talaga ng sasakyan isa pamimili, kaya binababa lagi ang upuan sa loob, upuan sa likod, at talaga namang yun ay hindi masyadong gamit. Kaya naman hirap na hirap din akong mag-video kasi sabi ko talagang nagmamadali ako. Ito ay para sa hindi mga masiselan. So binenta lang namin ng 120,000. Kasi nga ay for practical reason, and ayun nga, at pumuntas agad-agad nung araw din na yon sila Ma'am Ruby all the way from Cavite, at tinetest drive nila, tinitingnan nila yung mga possible na magagastos pa nila sa pagbili niyang sasakyan na yan, dahil syempre magkakaroon sila diyan ng repainting, gusto nila na ayusin at i-customize at kung ano pa yung gusto nilang gawin, kung ano yung mga sira. So until nag-decide kami na hanggang 120,000 nga, kasi yun din ang gusto ng Daddy Park na hindi bababa sa 120,000. So ayan, aalis na si Gray
Ay, hindi pala si Gray yan. Si Fighter Car, aalis na. Kaya naman bago kami maghiwa-hiwalay ay kung nag-take picture muna kami. Actually, kinakantsawan nga ni Ma'am Ruby, si Kauriko at saka yung kanyang anak na sila naman ang mag-picture kasi sila ang nagkuha sa amin ng picture. So, thank you Ma'am Ruby kasi napakadaling kausap at katransaction. Ang malaking tanong ay dahil wala ng sasakyan, paano na makakapamili? Ano ang mangyayari sa Mommy Park? Magkakaroon ba ng bagong service? Bibili ba ng bagong service? Ano naman ang bibilin kung sakali na kayang i-drive ng Mommy Park? So, yan ang aabangan nyo kung makakabili ba o hindi na.